Tanga, bobo ka talaga. Sinabi na nga nasa vlog mo So hindi talaga sa press briefing, sa vlog mo nga Kaya lang, ito nga kasi Claire, alam ko, bopols ka, pero ipaintindi ko pa rin sa'yo. Ikaw si Claire Castro, dyan, sa Malacanang. Pag uwi mo ng bahay mo, si Claire Castro ka pa din. Hindi ka ibang tao. You are the same person. Ikaw ang spokesperson ng Malacanang. So kahit tumatae ka, o pagising mo ng umaga at mabaho ang bibig mo, at kahit, sabi ko, kahit nagchuchok-tsakan kayo ng mister mo, kahit na naglalakad ka sa mall, you are the spokesperson ng Malacanang. So, you represent Malacanang. So, kapag may iskandalo kang ginagawa, it reflects sa Malacanang. Kaya sinasabi ni Inday Sara na basura ang pumapasok sa bibig mo, kaya basura din yung lumalabas. Kasi basura ka Yan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos. Yon. Marcos Bangag, Bangag. Ayun. Bangag. Ayun. Bangag, Bangag. Magandang araw. Mga bossing, kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss Dada. Ayan, kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay, mga bossing? Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil ngayon po ay anong petsa na ba? Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong Boss Dada. Tayo na naman po ay magpapasakit ng ulo at tayo balun-balunan, kasukasuan ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, demonyo, santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga sinungaling, mambubudol, adik, bangag, mga manloloko, mga magaling lamang sa pangako, pero puros mga demonyo. Ayan, with yours truly, Boss Dada TV. Another day, another uratan session at napakainit ng mga sagutan ng bawat kampo nitong mga nakaraang araw. Pero nalalapit na po, mga bossing, nalalapit na po ang ating eleksyon at gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong ating mga kandidato, Ayan, kitang-kita nyo naman po siguro dyan ang Team Duterte PDP Laban candidate. Ayan, meron na lamang po tayong at least 2 araw or 3 araw para tayo ay maikampanya ang ating mga kandidato sa inyong mga botante. Ayan, kaya importante mga bossing ang inyong mga boto. Importante po yan para sa pagkakaroon ng balanse at pagkakaroon ng katiwasayan sa bayang Pilipinas. Lagi nating sinasabi, mga bossing, etong mga kandidato natin, si Jimmy Bondoc, De La Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Rodriguez, Salvador at si Pastor Apollo Quiboloy, umikot po yan sa buong Pilipinas. Wala pong lugar na pinalagpas ang mga yan. Tayo lang sa history ng kampanyahan, tayo lang ang Pastor Apollo for Senator Movement na nakipagsanib sa PDP. Tayo lang po ang nag-conduct ng simultaneous na rallies sa buong Pilipinas. Halos araw-araw simula noong inaugurasyon, halos araw-araw umiikot ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa mga maliliit na barangay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sila lang po ang gumawa niyan. Simultaneous, ibig sabihin, minsan 5, minsan 10, minsan 20 na sabay-sabay na naglulunsad ng campaign rally
Ngayon lang po nangyari yan at naging posible yan dahil sa napakahusay na leadership ni Pastor Apollo Kibuloy. Aminado naman po ang PDP na mahihirapan sila na iparating sa buong Pilipinas at ipadala itong mga kandidato nila sa buong Pilipinas. Mabuti na lang at nandiyan ang may resibo, ang pinakamagaling na kandidato pagkasenador na si Pastor Apollo Kibuloy, na kahit na tinanggalan ng prangkisa ang SMNI, finreeze ang mga assets at ipinakulong yung kanyang pinamumunuan na Kingdom of Jesus Christ, ay napakasipag magbahay-bahay. Again magbahay-bahay. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay merong at libo na KLC sa buong mundo, at dito sa Pilipinas ay napakarami niyang mga Kingdom Light Congregation. Napakarami niyang mga simbahan sa buong Pilipinas, at bawat syudad sa buong Pilipinas meron siyang simbahan, meron siyang mga members, at napakasipag ng mga members na yon magbahay-bahay, mag-leaflets para baguhin ang pagkakakilala, yung negative awareness patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy ay mabago yun. Nag-leaflet sila, nagfa-flyering sila para ipakilala si Pastor Apollo Kibuloy sa lahat ng Pilipino, maganda man ang pagkakakilala sa kanya o pangit. Kung pangit, pinipilit nating itama yung mga maling pagkakakilala nila kay Pastor Apollo Kibuloy. At nadamay po ang Team Duterte. Kasama na po ang Duterte sa lahat ng mga flyerings ng Kingdom of Jesus Christ or Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement. Sila lang po ang nakapagawa nito. Siya lang po. Kahit nung mga panahon pa ng kampanya nung nakaraan, presidente, senador, lahat, siya lang po ang nakagawa ng ganitong klase ng kampanya. Buong Pilipinas, sabay-sabay. Grabe yun. Alam nyo ba ako, nandito ako ngayon sa mall. Ako ipabalik na ng Maynila, pero paglapag ko ng Maynila, ako lilipad na naman papunta sa ibang lugar sa probinsya para doon na naman, dahil sa gaganapin na Grand Rally sa Mayo 8 ay buong Pilipinas pong muli yan. Hindi lang po yan magaganap sa isang lugar, katulad ng ginagawa ngayon ng mga buwisit na alyansa na kaya lang po nilang mag-gather ng tao sa isang lugar. Imaginein mo minsan 10, minsan 15, minsan 20 na municipalities, barangays, live na napapanood, simulcast sa SMNI. Sa buong Pilipinas, saan ka naman makakakita ng ganyan? At PDP, Duterte lang ang tanging grupo na tumatakbo sa pagkasenador na walang pera pero nakaikot sa mga importanteng lugar sa Asia para makapangampanya. Samantalang etong mga kupal na ito ang tatagal na sa serbisyo, ang dadaming mga pera. Mantakin mo, 5 partido yan na nagsama-sama. Imagine nyo gaano karami ang pera ng mga kupal na yan. Pero tingnan nyo, hindi sila makaikot sa buong Pilipinas. Bakit? Anong gagawin nyo? Ba't hindi kayo umiikot sa buong Pilipinas? Mandurugas kayo, ha? Bibili kayo ng boto? Ako nagtatanong lang, ha? Kasi kumbaga kakaiba. Di ba kakaiba na kampanyahan pero hindi kayo nag-iikot? Kampanyahan pero nag-aaway-away kayo. Kampanyahan pero itong mga Facebook accounts ninyo at mga media network ninyo inaaway yung pare-parehas na mga kandidato ninyo. Aba, kayabang-yabang niyan, 12, 5 partido nakakuha ng 5 partido nakakuha ng 12 na mga kandidato. Kaya yabang. Tapos ngayon, iilan na lang, sisyam na lang yata ang mga putang ina. Dahil nalagas na, dahil kanya-kanya ng pasikat, kanya-kanya ng agenda, at alam nila pare-pareho na papunta sila sa kangkungan dahil lahat ng kabubuhan, kabulastugan ay ginawa netong mag-among Claire Castro at
Bongbong Marcos, mga bossing. Naku po, talaga naman. Oh, ayan na nga. Diyos ko po, tawang-tawa si Romy Diaz sa kanilang dalawa. Oo, kaya sabi ko nga etong 10 ito nakaikot. Ibig sabihin, umikot itong 10 ito. Importante kayo dito sa 10 ito. At itong 10 ito, nalaman nila bawat maliliit na barangay kung ano-ano ang mga hinaing problema. Nagkaroon tayo ng mga sangkatutak na town hall meeting. Ibig sabihin, hindi lang yun basta kampanya. Tayo lang ang gumawa nun town hall meeting style na kampanya. Magbibigay tayo ng plataforma, tapos kakausapin natin sila and magtatanong sila sa atin. Yung mismong mga Pilipino magtatanong sa mga kandidato at sasagot yung mga kandidato kung ano ang magagawa nila sa bawat suliranin ng bawat mamamayan, kada barangay na pinupuntahan nila. Saan ka makakakita ng ganyan? Dito lang yan posible sa Duterte na walang pera. PDP, walang pera yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, napakaswerte natin dahil merong Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo sa pagkasenador sa Pilipinas. Dahil kung hindi sa Pastor Apollo Kibuloy, wala, mauungusan tayo ng mga kupal na yan. Imaginein mo, kay Pastor Apollo Kibuloy, nandiyan na lahat. Nandiyan na ang mga makinarya, equipment, kahit saang lupalop ng Pilipinas. May stage, may LED screen o LED backdrop at merong mga sound system, may mga pailaw, buong Pilipinas. Meron pa silang live coverage. Saan ka naman live coverage. Ibang klase yan, mga bossing. Talagang tayo lang ang nakagawa niyan. Duterte lang. Kaya kung iboboto nyo yung kabila, hindi kayo hinarap. Tingnan nyo, ang galing ng Duterte Lahat ng barangay, halos sa buong Pilipinas, hindi naman lahat, 100%, but majority of the barangays, municipalities, inikot nila. At nakipag-usap sila sa mga tao doon. Nag-presscon sila sa bawat lugar na pupuntahan nila, malaki o maliit na syudad. Inalam kung ano yung problema doon. Imaginin ninyo, ganyan ang ginawa ng Duterte. Yung kabila, anong ginawa? Nagsiraan sila sa sarili, puro sila politika, puro sila batikos ng batikos. Pero umikot ba sila? Pumunta ba sila sa mga barangay nyo? Hindi. Bakit? Hindi kayo importante sa kanila. Gusto ng mga yan, shortcut. Gusto ng mga yan, magbabayad na lang ng mga botante, ng mga gobernador para mag-deliver sa kanila ng mga boto. Ganun lang ang gagawin ng mga yan para manalo. Tapos, magugulat ka sa mga surveys sa social media. Hindi nangangampanya tapos pumapasok sila lahat. Saan ka makakita ng ganyan, di ba? Talagang mind conditioning bullshit talaga yang mga mainstream media, lalong-lalo na etong mga hinayupak na mga survey firms na ito. Kaya ang totoong survey ay sa Mayo 12. Ipakita natin sa kanila milya-milya ang layo ng Duterte sa mga kandidato nila at mababalagoong ang mga punyeta. Yang mga buwisit na yan ay talaga namang mauulol yan. Pag wala sa kapangyarihan ang mga yan, parang mga baliw yan, mga bossing. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ako, wala akong pakialam kahit ako'y magkasakit, sipunin, ubuhin. Ngayon po, talagang mababa na ang immune system natin dahil sagad-sagad na tayo sa biyahe, sagad-sagad na tayo sa pangangampanya, pero walang hihinto. Hindi pwedeng huminto, mga bossing Ang mga kawatan sa bayang Pilipinas, hindi humihinto yan. Kaya dapat tayo, mga Pilipino, hindi rin tayo hihinto sa pagmamatsyag. Kaming mga banateros, hindi kami hihinto hanggat may oras para makapangumbinse na ayusin natin ang bayang Pilipinas. Kaya eto na ang pagkakataon natin. Ito yung pagkakataon na ikaw, yung kapitbahay mong bilyonaryo, yung napakaraming relos na congressman, senador, presidente, kung ilang bilang ang boto nila, ganun din ang bilang ng boto nyo. Isa.
Okay? So make it count. Iboto natin itong Duterte. Una, para hindi ma-impeach si VP Sara. Pangalawa, para maayos, bumango, luminis ang bayang Pilipinas. Okay, pangatlo, para magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Pang-apat, masolusyonan yung korupsyon, mabitay yung mga kawatan, at matakot naman yung mga kriminal. And so on and so forth. Magkaroon tayo ng mas magandang healthcare. Magkaroon tayo ng peace and order. Magkaroon tayo ng magandang build project. Maituloy ang magagandang nasimulan ni Pangulong Duterte, yung mga plataforma ni Pastor para matuloy yung pension plan para sa mga OFW. Yun pong mga pagdudugtong-dugtongin ng isla ng Pilipinas. Yan po. At itataas po natin ang antas ng edukasyon, ng medisina, libreng pabahay, libreng edukasyon, libreng medical assistance, libreng legal assistance, lahat deserve ng mga Pilipino. Kaya kailangan nating iboto itong 10 ito. Turismo, yayabungin lahat yan. Si Pastor Apollo Kibuloy merong Glory Mountain, Prayer Mountain at Kingdom. Gamit lamang ang pera nila, wala pa pong pera ng gobyerno yan. Bigyan natin ng kapangyarihan si Pastor Kibuloy at ang 10 ito. Sigurado ako kung ano yung natatamasa ng mga taga KOJC na karangyaan, na kaalwanan ng buhay, yan din po ang mararanasan nating mga Pilipino. Abot kamay na yan sa darating na Mayo. Sa darating na Mayo, mga bossing, Mayo 12, kayong mga OFW, bumoto na kayo. Darating na Mayo 11, 12, pala, lumista kayo ng mga pangalan. Unahin natin, tantosan, Pastor Apollo Kibuloy, para sa magandang kinabukasan ng bayang Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga bossing. At ayun, ako po, pasensya na dahil tayo'y medyo inuubo-ubo, mga tropa pits, mga kababayan. Pero just bear with me. Ano ba ang ating pag-uusapan? Ako po, mainit po itong mga sagutan, kaliwat kanan, netong ating Vice Presidente at ng tagapagsalita, ang tagapagsinungaling ng ating administrasyon na si Claire Castro. Nako po, kumakailan lang po ay kumakalat yung balita na si Claire Castro nga daw po ay may pinapakalat na fake news. At ito nga po yung fake news na pinapakalat niya, mga bossing, yung tawag din yung pinangako daw ni Pangulong Duterte na 7 kilo na presyo ng bigas. Naitabi ko ba yung video na yon? Pero accordingly, noong pong sona ni Pangulong Duterte ay ito pong si Claire Castro ay, teka, ano natin para makuha natin, nasan ba yun? Tama ba? Hindi yan yun tinanong natin kung ito yun hindi yan. Iano natin, i-share natin yung video na yun. Wait lang. Ayan, at ito nga po yung video na yun. Panoorin lang natin mabilis. Although, alam ko naman na napanood nyo na ito. Pero panoorin lang natin ng mabilis ito, and then yung sequence ng mga sagutan, pakinggan natin at reaksyonan natin. So ito, ang problema rito, kasi itong ating magaling na tagapagsinungaling ng Malacanang ay hindi niya pa rin mabitawan yung kanyang pagpa-vlog. Kasi dapat kapag ka ikaw ay pinusweldohan na ng taong, sugapa kasi sa kita itong putang ina nito Sa sobrang kasugapaan sa kita nito, nasa gobyerno na siya, pinalalamon na siya ng taong bayan, pinapasweldo na siya ng buwis natin, pero hindi pa rin siya kontento doon. Kailangan yung kanyang YouTube channel na napakalaki ng kinikita para manira lang ng kapwa at magpakalat ng peking balita, abogado pa man din.
ay kailangan niya pa rin buhayin. Alam ko talaga kasi bawal ito. Kapag ikaw nasa gobyerno na, dapat nagda-divest ka na sa mga ginagawa mo na merong conflict of interest. Bakit ko sasabihin na may conflict of interest? Imagine, tagapagsalita ka ng presidente. Tapos nagpo-propaganda ka pa sa YouTube channel mo. Ano ibig sabihin nun? Doble-doble, hindi ba? So, doble ang propagandang ginagawa mo. Isa, bayad ka ng tao. Pangalawa, nagbibigay ka ng opinion mo. Ngayon, ang problema kasi, issue ng bayan, yung dinidiscuss mo dito sa iyong vlog. Issue din ng bayan yung dinidiscuss mo doon sa Malacanang. Dapat mamili ka na lang kasi. Ano ba talaga ang gusto mo? Maging vlogger o maging tagapagsalita ng Malacanang? Mamili ka lang ng isa. Kailangan undivided yung yung iyong trabaho. Kailangan nakafocus ka doon sa trabahong ginagawa ng amo mo. Kaya wala kang maibalitang maganda. Kasi ang ginagawa mo na lang, umi-iskandalo ka dyan sa Malacanang para meron ka ring mai-content, para meron kang for the views. Hindi naman tama na pinapasahod ka na ng taong bayan tapos nakikinabang ka pa sa iba pang mga negosyo mo, which is yung pag-vlog mo. Dapat humihinto na tayo dyan. Hindi ba galit na galit kayo ni Libayan noong siya'y naging senador? Tapos tuloy-tuloy pa rin ang Raffy Tulfo in action. Di ba gigil na gigil kayo ng kaibigan mong si Libayan na ngayon hindi mo nakabati dahil mas bobo ka pala sa kanya? Di ba? Sabi nyo, nagra-Raffy Tulfo in action pa siya, senador na siya. So, conflict of interest yun. O anong tawag? Diyan sa ginagawa mo na nagva-vlog ka na at the same time, nagsasalita ka pa sa Malacanang. So, ngayon, meron ka ritong ginagawang kagaguhan na hindi mo kayang gawin. Ganito kasi ang problema. Hindi mo kayang gawin itong mga kabubuhan mong vlog dyan sa Malacanang, kaya kahit mali, dito ka magpo-propaganda. Ang issue natin, 20 pesos na kilo ng bigas. Ang tanong, sustainable ba? Oo o hindi, yun lang naman yan. Hindi po nga sustainable dahil lugi ang gobyerno, nagsasubsidize ang gobyerno, meaning kada kilo ng bigas merong nalulugi sa gobyerno na pera na dapat napupunta sa ibang mga proyekto ng amo mo, pero siguro dahil hindi alam talaga ng amo mo saan dadalhin yung pera bukod sa bulsa nila, kaya wala kayong proyekto na maisip para sa mga pera na hawak nyo kasi ang dami niyong perang hawak. You have the budget of the Philippines plus yung mga utang ninyo. Imaginein mo, doble yung budget for 2025. Kinaltasan nila yung budget ng Department of Education, kinaltasan nila yung budget ng Office of the Vice President. Ang dami nilang pinagkakaltasan ng mga budget. Tapos may mga projects ang build na hindi na nila pinopondohan at hindi kasama sa pagpupondo nila ngayon. So sa dami ng pera na yan plus yung inutang nyo, mantakin mo 6 na trilyon, dating dating 3 trilyon lang yung budget natin, nagdoble yung budget natin ngayon. Tatanungin kayo, saan napunta? Meron bang tulay? Meron bang kalsada? May bago bang nangyayari na gaganap sa Pilipinas na masasabi natin na talagang nakakatulong sa buhay natin mga Pilipino? Wala, kahit gaano kadami yung perang utangin nyo. Kahit gaano kadami, yung perang hawak ninyo, hindi nyo alam kung saan nyo dadalhin yung pera na yan. Bakit? Kasi nga, pulpul kayo pare-pareho. Hindi nyo pinagplanuhan yung pagiging presidente ninyo. Hindi nyo talaga alam kung saang direksyon dadalhin itong bayan natin. Noong panahon kasi ni Pangulong Duterte, ang direksyon na gusto niyang puntahan, puros pataas. Gusto niya maubos corruption, magbayad ng buwis yung mga oligarko, yung mga malalaking kumpanya na mga hindi nagbabayad ng buwis, siningil niya lahat yan. Build, yung mga hindi natapos ng mga tulay, pinagtatapos niya. Di ba? Peace and order, inubos lahat ng droga. Ang daming mga sumuko. Kumbaga lahat ng nangyayari noon maganda. Sa loob lamang ng ilang taon, maganda. Nagkaroon pa ng pandemic, gera, at kung ano-ano pa. Pero dahil nga si Pangulong Duterte, yung kanyang probinsya may pinatunguhan, from magulong Davao, naging pinakamaayos, pinaka-safe na city sa buong Pilipinas,
meron talagang direksyon. Merong vision ang mga Duterte. Ito si Bongbong, walang vision, ni walang ni walang plataforma, ni walang ipinangako. Anong pinangako? Unity. 1,000,000 pabahay taon-taon at saka yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ano nangyari? Di ba? Hanggang ngayon, artificial pa din. 3 taon after, napakarami na ng inutang. May nabago ba sa bayang Pilipinas? Dumami drugs. Ngayon, may mga kidnapping na naman. Tapos, kamakailan lang, may hinold up na naman na bangko. Yan yung mga bagay na wala noong panahon ni Pangulong Duterte na meron na naman ngayon. Tapos sasabihin nyo, napakahusay na presidente. So eto, 20 pesos na kilo ng bigas, ipinangako yan na hindi kayang tupatin. Even the Department of Agriculture before said hindi nila kaya. Even itong si Secretary Salceda, sinabi niya hindi kaya. Even if mag-angkat tayo, kailangan mong tanggalan ng buwis para maabot yung bigas, para lang maabot mo yung 20 pesos na kilo. Kasi dito sa Pilipinas, negative talaga. Sa abono pa lang sa patubig pa lang at kung ano-anong gastusin, lubog na sa utang yung mga magsasakay. So, hindi natin, even the farmers know, hindi talaga yan posible. So, ngayon, ginagawa nyo ng dahil eleksyon, yan, 20 pesos para lang makakuha kayo ng simpatsya na sinutupad yung mga pangako. Pero hindi yun ang issue dito. Ang issue dito is sustainable ba? Normal ba? Or natural ba yung pagiging 20 pesos na kilo ng bigas? Hindi. Tinupad nyo lang yung pangako dahil ipinangako nyo. Pero binubudol nyo yung tao into what? Gisahin sila sa sariling mantika. Yung pera ng taong bayan na binabayad natin sa bigas, ibinibenta rin natin sa taong bayan sa doble lugi ng mga Pilipino dahil dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. At alam mo rin mismo, si Claire Castro mismo, alam niya na itong katarantaduhang 20 pesos na kilo ng bigas na to ay kailangan niyang ipagtanggol. Pero wala siyang mahanap na dahilan para maipagtanggol. Kaya gagawa siya ng fake news. Gagawa siya ng fake news sa kanyang vlog. Tingnan mo gagawa siya ng fake news sa kanyang vlog para titingnan niya kung ano reaksyon ng tao. Tatanggapin ba ng tao o hindi. Tapos, magsasalita siya sa harap ng media. Tapos pag tinanong mo, nga. O hindi ba? Tinan mo, anong ginawa niya rito sa 20 pesos na kilo ng bigas? Instead, sabihin sa taong bayan, there's nothing to worry about. Okay tong 20 pesos na kilo ng bigas na to. Hindi tayo nalulugi dito, and so on and so forth. Hindi, naghahanap siya ng kabubuhan sa mga Duterte na katulad ng kabubuhan na ginawa ng amo niya. Akala nitong punyetang ito, hindi tayo matalino. Siya lang naman ang bobo. Hindi ko alam kung bobo siya o nagbobo-bobobohan. Pero, binabali niya yung salita ni Pangulong Duterte dito, chinachap-chap niya. Oo, kasi maganda yung sinabi ni Pangulong Duterte dito Pero, chinap-chap nitong tarantada dahil tanga yung mga nakikinig sa kanila, mga zombie yung mga nakikinig sa kanila, akala niya, maloloko niya taong bayan. So eto, pakinggan natin yung kanyang Comprehension 101. Yung Comprehension 101 ni Claire Castro. Panoorin natin panoorin natin yung Comprehension 101. Sige, tingnan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. Sige Uy, pucho, parang talagang parang suspense talaga yan, madam talagang yan medyo parang ang tagal mong hinanap sa baul yan. Kung sino man ang nagbigay nito sa'yo na mga vlogger ni Bongbong na mga tanga at pinaniwala ka naman, puta, napaka-bopols mo talaga. Imaginein mo, abogado ka. Binigyan ka ng ganitong materyales puertes. Tapos, yung twist mo, tanga na huling-huli sa akto. Sige. Ang ako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system. Ayan chinap-chap.
It was a long explanation. Chinap-chap, dun na kinuha, putol na. Tingnan mo ginagawa mo, Claire Castro. Luka-luka ka eh. Dapat kapag magpapakita ka ng ebidensya, kung abogado ka talaga, dapat pag magpapakita ka ng ebidensya, kumpleto. Hindi chap-chap, walang hiya. Chap-chap na itong pinakita mo, palpak ka pa rin. Rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to Reduce by up to reduce by up to 7 pesos per kilo, reduce by up to 7 pesos per kilo. Pinag-usapan kasi ngayon dito, magkano yung current na presyo ng bigas. Ngayon, with the rice tariffication law, it will reduce the price from the current price. It will be reduced ng up to 7 pesos. Up to 7 pesos per kilo. Ibig sabihin, matatapyasan kung 40 pesos ang kilo ng bigas, matatapyasan ng hanggang 7 piso. So, magiging 33 pesos na lang ang kilo ng bigas. Nakukuha mo? O, diba? O, diretso natin. up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice tariffication law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan Yan, 2 years 2 years Nangako 7 pesos per kilo na bigas, Yan ang sinasabi natin. Papaano ang isang abogado at ang isang spokesperson pa man din ng Malacanang nagpapakalat ng fake news? Kaya nga sabi ko nga, PNP, NBI, hindi kayo mahihirapan maghanap kung sinong kakasuhan nyo ng pagkakalat ng maling balita. Ito Claire Castro sa kanyang vlog. Puros kabalbalan ang mga pinagsasasabi. Dapat talaga itong si Claire Castro madisbar ito. Dapat talaga somebody from the Duterte camp gamitin itong kanyang paliwanag na ito. Hanapin yung buong video ni Pangulong Duterte at isampal sa pagmumukha ng punyetang ito na hindi yan ang ibig sabihin. Chinap-chap mo yung video to make it look like he's promising 7 pesos per kilo ng bigas. Sinong gago ang magpapromise ng 7 pesos na kilo ng bigas kung sila mismo alam nila that the 20 pesos per kilo na pinangako ng bobong amo mo ay hindi posible. Diba? Ayan, natatawa tuloy sa iyo si Romy Diaz so ngayon, ayan ang ginagawa ng ating spokesperson, mga kapatid. Ang ating spokesperson bilang sumusweldo ng pera ng taong bayan, instead magbigay ng tamang balita, magandang balita para sa sisiyan natin, ikapapanatag natin mga Pilipino, gagawa pa ng peking mga balita. Ngayon, gusto nyo pa na ipatawag kami sa Kongreso para pag-usapan yung peking balita, samantalang dito hindi makatakas man lang kay hindi na makatakas man lang kay doon sa isang reporter. Pakita natin yung kwento ng reporter. Ayan So dahil doon sa kanya, dahil matatalino mga Pilipino, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung dinilit niya na itong vlog niya na to. Kasi kung hindi niya pa to dinilit, may topak na talaga ito. So ito, Malacanang press corps, pinaliliwanag or hinihingan siya ng paliwanag tungkol sa mga statement niya. Kasi ganito yan.
when you are the spokesperson of the president, kahit anong platform ang gamitin mo, every time that you talk about the politics in the Philippines, every time you talk about the government, you're speaking in behalf of the president or you're speaking for the president. Kung ano yung sinasabi mo, yun din yung statement ng Malacanang. Hindi yata naiintindihan nito ni ate. Akala yata niya na ang pagiging spokesperson niya ay isang 8-hour job. Na kapag ka siya ay nakain sa Malacanang, doon lang siya spokesperson. Akala niya, pag uwi niya ng bahay niya, hindi na siya spokesperson. Hindi po yun ganun. Ang public service po, madam, pagka tinanggap mo yung trabaho na yan, kahit natutulog ka, spokesperson ka. Kahit nagchuchok-tsakan kayo ng spokesperson ka. Pwede ba yun? Halimbawa, meron kang kumalat na sex video. May kumalat kang sex video. Tapos, ikaw talaga yun. Ngayon, tinanong ka dyan, ma'am, meron kang sex video. Anong masasabi mo doon? Pwede bang sabihin mo na, hindi po yan ang opinion ng presidente? Oo. Hindi po yan ang opinion ng presidente. Hindi po pwede. Dahil ikaw ay taga-gobyerno, kailangan sagutin mo yun. Kung ano yung tinatanong sa'yo, besides, yun ang trabaho mo eh. You will answer the questions netong mga reporter na ito. Okay? So, whether nasa bahay ka, nasa kasino ka, may protocol. Bawal ang isang kawani ng gobyerno sa kasino. Pag nandiyan ka sa loob ng Malacanang, wala ka sa kasino dyan. Pero bilang isang kawani ng gobyerno, kapag nakita ka, alas 12 ng madaling araw, wala ka sa Malacanang, nandun ka sa kasino, nagpipipindot ka doon, nagsusugal ka, pwede kang sisantehin at pwede kang kasuhan. Dahil bawal nga yan. So, ibig sabihin, yung protocol na ikaw ang spokesperson, whether ginagawa mo yun sa vlog mo, or ginagawa mo yun sa Malacanang, kung ano yung sinasabi mo, yun din ang statement ng presidente. Kaya nga, mamili lang kayo, huwag kayong sugapa sa pera. Kumakamal na kayo ng pera ng taong bayan sa sweldo ninyo Tapos gusto nyo, pati ba naman sa views, ano pa rin kayo? Kumamal pa rin kayo ng pera. Ano yan? Mamili ka lang. Mag-spokes ka or mag-ano ka? Tawag dyan, mag-vlog ka. Kasi tingnan mo, ang isang si Vice President, Inday Sara, she's a lawyer. She's also a vice president. Can she litigate? Pwede ba siya mag-abogado for someone? Hindi. Bakit? Kasi mayroon siyang mandato na magsisilbi sa gobyerno. Ikaw din, yun ang mandato mo dahil nilagay ka dyan, magsisilbi ka sa gobyerno na ayon doon sa job description mo. Okay, so dapat ka bang maging abogado pa habang spokesperson ka? Hindi. Hindi dapat. Kasi nga, bilang nasa gobyerno ka, baka ma-impluensyahan mo yung kasong hinahawakan mo. Entiendes? Therefore, hindi ka dapat nagvo-vlog habang ikaw ay spokesperson. Huwag masyadong patay gutom sa kita, Claire Castro. Masyado kang hapit sige, pakinggan natin etong panggigisa sa kanya. Sino ba to? Si Ethel ba to? O si Esther? Anong pangalan nito? Baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po yan. Hindi. Tangina, kaya ka nga nandiyan dyan Kaya ka nga tinatanong para sumagot ka. Hindi ba, nung kayong dalawa ni Banat Bay, kahit naman walang responsibilidad si Banat Bay na saguting kampunyeta ka, sinagot ka pa rin niya. Kahit lugi siya, ikaw nakakapagtanong sa kanya doon sa debate, siya hindi. Di ba? Ngayon dyan, trabaho mo yan.
sagutin yung mga tanong ng media sa'yo. Spokesperson kayo. Ang dal-dal-dal-dal mo sa vlog mo. Tapos ngayon, pagdating dyan, hindi ka makakasagot. Sige, diretso. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Ayan, para hindi naman pagmula ng fake news. Mahiya ka, Claire. Ikaw lang ang kaisa-isang spokesperson na fake news peddler. Abogado ka pa man din. Hindi ka nahiya sa sarili mo, Claire. Alam mo, kung ako, siguro kapamilya mo, kung mahihiya ako, nakapamilya kita, baka kasi Franz Castro, mahiya nakapamilya mo dahil lumalabas, mas mapurol pa utak mo kaysa kay Franz Castro Sa vlog po ba? Sa vlog po ba? Puta, sinungaling ka? Hindi mo alam kung saan? Ikaw ang nagsabi nun Tapos hindi mo alam kung saan mo sinabi? So, katulad ka rin ng amo mo, may amnesia ka na din? Ha? May amnesia ka na? Walang iyak. Ano. Ayan. Ulitin natin. O bawasan lang ng 7 piso. Pangulo na reduce. O bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Sa vlog po ba? Parang hindi mo naman alam. Ikaw nagsalita. Ganun ka ba kabobo, Claire? Pinagli ka sa isda. Saglit lang, nakakalimutan mo na yung mga bagay. Parang walang isang araw to Pagka-vlog mo ngayong araw din na to, sinita ka. Tapos kinaumagahan, tinatanong ka na, nakalimutan mo kagad. Ano ka, goldfish? Makakalimutin ka? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Tanga, bobo ka talaga. Sinabi na nga nasa vlog mo So hindi talaga sa press briefing, sa vlog mo nga Kaya lang, eto nga kasi Claire, alam ko, bopols ka, pero ipaintindi ko pa rin sa'yo. Ikaw si Claire Castro, dyan, sa Malacanang. Pag uwi mo ng bahay mo, si Claire Castro ka pa din. Hindi ka ibang tao. You are the same person. Ikaw ang spokesperson ng Malacanang. So kahit tumatay ka, o pagising mo ng umaga at mabaho ang bibig mo, at kahit nagchuchuk-tsakan kayo ng mister mo, kahit na naglalakad ka sa mall, you are the spokesperson ng Malacanang. So, you represent Malacanang. So, kapag may iskandalo kang ginagawa, it reflects sa Malacanang. Kaya sinasabi ni Inday Sara na basura ang pumapasok sa bibig mo, kaya basura din yung lumalabas. Kasi basura ka Yan yung sinasabi natin na Claire Castro Hindi mo, ikaw mismo bilang spokesperson, hindi mo alam kung ano ang trabaho mo. Ang trabaho ng isang spokesperson is to represent Malacanang sa Philippine media. Kaya may Malacanang press corps. This Malacanang press corps represents naman questions of the Filipinos. So they will ask you questions. And these are the questions supposedly ng mga Pinoy. And you will have to answer. If hindi mo alam ang sagot, then you tell them, hindi mo alam ang sagot. Hindi nyo pa napag-uusapan ng presidente. But lahat ng lumabas sa bibig mo, yun din, mouthpiece ka nga bibig ka ng Malacanang. Lahat ng lumabas sa bibig mo, basura man yan o hindi, nagre-reflect yan sa Malacanang at yan din ang statement ng Malacanang. So kung gaano ka kabobo ngayon bilang isang spokesperson, ibig sabihin napakatanga ng Malacanang into hiring you as a USEC na magsalita for the government, wala kang kaalam-alam.
Wala kang alam sa trabaho mo, wala kang alam sa mga issues, wala kang issue actually or magagandang bagay na maibibigay sa mga tao. So ba't nandiyan ka pa? Mamili ka kasi, mag-vlog ka or spokesperson ka. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Vlogger ka. Ikaw yun. Spokesperson ka pa. Vlogger ka pa. So kung halimbawa, ikaw bilang spokesperson, may sinabi kang salita dyan. Tapos pagdating sa vlog mo, kinontradict mo yun. Kaya sinabi mo sa vlog mo na magkakagera na. Papasok na ang mga Chinese. Paggigerahin na tayo. So pag kinaumagahan, nandiyan ka, tatanungin ka nila, ma'am, may sinabi ka sa vlog mo kahapon, nagigerahin na tayo. Pakipaliwanag po yun. Hindi yun nabanggit sa press briefing. Doon lang yun sa vlog ko. Kaya wag nyo akong tatanungin ng personal na buhay ko dito. Wala kang personal na buhay, ma'am. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, pag-aari ka ng Pilipino. Once lumalamon ka ng pera ng taong bayan, pag-aari ka ng taong bayan. You should adhere sa sa trabaho mo bilang kawani ng gobyerno. Nabanggit ko lang po yung vlog Yusek po, para lang po hindi Then pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas. Hindi pwede nga, tanga. Hindi ka talaga pwedeng ganun. Bopuls ka talaga. Again Claire, if you are a spokesperson, whether you're at home, you're in the mall, you're out of town, you are the spokesperson of Malacanang. Hindi pwedeng meron kang ginagawa na personal na hindi konektado sa sa trabaho mo. Hindi pwede yun, ma'am. You have to choose between the government, your role as a spokesperson or as a vlogger. Sa totoo lang, kung ako ang spokesperson na, level up na yan. Cabinet position na yan. Bakit ka pa magva-vlog? Hindi ba? Bakit hindi ka na lang mag-focus, magpakagaling-galing sa trabaho mo? Kaya ang tanga-tanga mo sa trabaho mo kasi divided yung attention mo. Kaya pulpul ka sa trabaho mo kasi utak vlogger ka pa din. Kailangan yung sasabihin mo mag-trending. Kailangan yung sasabihin mo mag-views. Kailangan yung sasabihin mo maitatopic mo, maiko-content mo sa vlog mo. Tapos ang content mo puro Duterte. Para Para sa algorithm, para sa views. Hindi ba? Fame whore ka. Mamili ka lang po, isang profession lang. You can be a lawyer by profession and a spokesperson, pero hindi ka pwede mag-practice ng law while nasa gobyerno ka. That is as far as I know. Dahil ganyan nga din yung nangyari kay VP Sara. Yung sinabi ni Torre or ni Pangulong Duterte that my lawyer is my daughter, it cannot be because Inday Sara is a vice president or is the vice president, therefore hindi siya pwedeng maging legal counsel ni Pangulong Duterte. Yun yung sinabi ni Cayetano. So kung yun ang pagbabasihan natin, kapag nasa gobyerno ka, dapat divest ka talaga sa lahat ng mga usual na ginagawa mo. Dapat yung iyong undivided attention focused sa trabaho mo para sa Pilipino. Why? Umaasa ang milyong-milyong Pilipino sa magandang balita manggagaling sa'yo. Tapos, mas inuuna mo yung content mo kaysa sa trabaho mo. Abay, gaga ka pala talaga. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol? Ang pakay niya lang,
Tinan mo, gagawa ka pa ng issue. Gagawa pa ng issue si Eden. Ikaw ang may kasalanan eh. Kung hindi ka tatanga-tanga, kung hindi ka fake news peddler, kung hindi mo tinitwist yung mga opinyon ni Pangulong Duterte para siraan lang ang mga Duterte, hindi ka sana hinahabol ni Ethel sa mga sagot mo. Because again, ang lahat ng lumalabas sa bibig mo ay siyang statement ng Pangulo. Yun din ang posisyon ng Pangulo. Hindi pwedeng may sarili kang opinyon at may opinyon yung Pangulo. Tinanggap mo yung trabaho, alamin mo kung ano yung trabaho mo. Huwag kang tatanga-tanga para sa susunod, hindi ka nagmumukhang tae sa sarili mong press conference. Di ba? Tapos ngayon, magsasalita ka na si VP Sara ang pinanggagalingan ng fake news. Eh, ikaw ang fake news. Kaya nga, doon ko talaga na, sabi ko, believe din ako kay Claire. Kasi, makakapal ang mukha niya talaga. Bihira yung ganitong tao na walang kahihiyan. Yung tao na walang delikadesa, bihirang bihira. Babae pa man din, tapos wala kang delikadesa, wala kang kumbaga sense of accountability. Sabi ko nga ibang klase, kung ano man yung vitamins na iniinom nito, pampakapal ng mukha, alam mo kailangan ng lahat ng mga Pilipino 'yun. Oh, kasi sobra tigas ng mukha nito. Mantakin mo makakaharap ka pa sa taong bayan, lalo na sa mga media na alam mo naman for a fact na sablay ka. Sinasabi niya, mahal daw niya Pilipinas. Hindi daw niya binoto nga daw niya ang Duterte. Hindi daw niya laging ginagawang subject ang mga Duterte. Pero tingnan mo yung vlog niya, lahat puro sa mga Duterte. Tingnan mo sa mga press con niya, lahat puro sagot kay Inday Sara. 'Di ba? Ganun ba kabakla si Bongbong Marcos na hindi niya kaya sagutin si Inday Sara on his own? Kailangan niya pang mag-hire ng palamunin ng taong bayan para lang sagutin si VP Sara. 'Di ba? That's really weird. Dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Yon ang pinakamaling sinabi niya, na ang kanyang pag-vlog ay walang kinalaman, no. Meron po yan. Kasi po si Bongbong Marcos bilang isang presidente, siya din po si Bongbong Marcos bilang isang vlogger. Pag nag-vlog si Bongbong Marcos, ini-expect natin na yun talaga yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Di ba vlogger din amo mo? O so ang ibig mo ba sabihin, iba yung si Bongbong Marcos na presidente at iba si Bongbong Marcos na vlogger? Anak ng tinapay ka talaga. O ito, pag-usapan natin itong tabon-tabon issue, ha, at saka yung issue kay Pulong. Kasi sinisiraan nila si Pulong. O ito yung video ni Pulong. Ayan, dyan sa video na yan makikita mo na galit si Pulong, meron siyang dinudurong tao. Tapos itong tao na to napagbuhatan niya ng kamay. O yan. So makikita nyo naman mga bossing dyan sa video na yan, gigil na gigil si Pulong. Saan ba gigil ang mga Duterte? Alam na natin for a fact na ang mga Duterte gigil sa mga tiwali. Okay. Ang sinasabi dito, si Pulong Duterte daw pumick up ng babae. Pero mayroon din namang mga sabi-sabi na ito daw mamang ito ay bugaw talaga. Bugaw ng mga minoridad. So, bugaw ng minoridad, Duterte, anong mangyayari? Do you expect na masahihin niya yan? Painumin niya? Palakpakan niya? Tayo niya ng rebulto? Kung follower talaga kayo ng mga Duterte, do you think pagbibigyan ni Pulong to, bibigyan niya ng red carpet entrance to? So ang sinasabi ng lalaki na nagpa-interview muna, no? Nagpa-interview itong lalaki, yung binubugbog daw na yan kay Nino Barsaga, yung vlogger na dating Duterte supporter, na isa ring fake news peddler na natatandaan ninyo yung nagpabihis ng mga damit ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Liwasang Bonifacio, tapos binayaran niya yung mga taong grasa doon para sabihin na gumawa ng istorya na
na binayaran yung mga tao doon ng tig-500 at tinakbuhan, something like that. So itong same Nino Barsaga na may topak, mayroong papel sa mental. Oh, may papel talaga sa mental yun. Siya mismo, alam mismo ng lahat ng mga nakakilala sa kanya na talagang taong mental to. So ibig sabihin, baliw to, may topak ito. Okay? So ngayon, nagsumbong, nagpa-interview sa kanya, excuse me, yan tao na yan, nagpa-interview sa kanya, magugulat ka. Sa dinami-dami na mga content creator, bakit kay Nino Barsaga ka pa nag-ano? Napatay naman yata itong aircon. Akala ko yung namatay aircon ko. Excuse. Sa dinami-dami ng mga vloggers sa Pilipinas, doon ka pa kay Nino Barsaga nagpa-interview. Wala talagang reputasyon yun. Na alam natin, bayaran talaga yun. Meron tayong prueba na bayaran yun. Mamaya iparirinig ko sa inyo. Pero isang tao nagpa-interview doon sa kay Nino, kay Barsaga, tapos eto. So parang sinisiraan si Pulong. Kung kailan malapit na eleksyon, ang lakas-lakas ni Pulong sa distrito niya, so sinisiraan siya ng ganito. So ginagamit ngayon ito ng mga kalaban niya at didimanda siya nito. Magbuti na nga rin na nagdemanda. Pero accordingly, 2 or 3 months bago siya nagdemanda. And sabi ko nga sa inyo, merong ibang version. Si Pulong Duterte rito, pero ang sabi nga ni Pulong Duterte, antayin ko na lang muna yung demanda, tapos saka ako sasagot. Kasi dun sa demanda, syempre, nakapanumpa na yan. Ito yung mga sinumpaang salaysay niyan. O syempre, yung mga sinumpaang salaysay niyan, babaliin ngayon yan noong mga counter affidavit ni Pulong. So, this is ang kay Pulong Duterte, bugaw to. Bugaw to, alam niyo naman. Galit ang mga Duterte sa kriminal. Lalong-lalo na kung bugaw ka ng minor de edad. Sasabihin nyo, bakit hindi niya nalang ipinakulong? Bakit ginulpi niya pa? Ganyan kasi sila Ganyan sila minahal ng tao at ganyan sila nakilala dyan sa Davao. Now, saan ba tumatakbo si Pulong? Tumatakbo siya sa Davao. Whether ipakita nyo tong video na to sa taong bayan ng Davao, yung mga taong bayan sa Davao knows that this Dutertes, mabigat ang kamay ng mga ito talaga pagdating sa mga kriminal. So, kung ang purpose nyo is sirain si Pulong dito para matalo siya sa mga Nograles, malabo. Kasi nga, the Davaoenos love the Dutertes. And the Davaoenos know na ang mga Duterte mabibigat ang kamay sa mga kriminal. Alam nila yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, it doesn't add up that Pastor Apollo Kibuloy is being charged with rape and human trafficking, na alam natin na ang mga Duterte is mabigat ang kamay nila sa mga rapist, drug lord, sa mga ganyang mga bugaw. Sabi ko nga, kung totoong rapist or abusado si Pastor Kibuloy, do you think buhay pa yan? With all the rumors that you are circulating na may Davao Death Squad, dapat hindi na umabot ng 75 years old si Pastor Apollo Kibuloy kung ganyan ang trabaho niya. O, di ba? Or kung talagang ginagawa niya yan, because si Pastor Kibuloy mismo ang magpapapatay sa kanya. Si Pangulong Duterte mismo ang magpapapatay sa kanya. So, may ano rito. Merong contradiction dito. Your story against mine. Sinampay na yung kaso. Therefore, yung kaso na yan, pabayaan na natin na gumulong. Kung talagang paniniwalaan ng huwes yung statement ng isang bugaw, kasi sinasabi pa ng bugaw na si Pulong daw kumuha ng babae, tapos 3 babae daw yung kinuha, kulang pa yung binayad. Alam mo yung mga istorya na mga ganon, ano na lang yun hindi mo na kayang patunayan yun mahirap nang patunayan yung mga ganon, hearsay na yun istorya mo na yun. So kailangan, it's not what you can say in the court, it is what you can prove. Ganun po sa korte. So hindi yung gaano karaming kwento mo. Ang importante sa korte, gaano ka totoo yung mga sinasabi mo. So ayan,
Again ito pong tao daw na ito ay nagpa-interview kay Nino. O so, sino ba si Nino? Pakinggan natin itong video na to, and then kayo na magtanong kung ano ba ang motibo or ano yung posibleng motibo netong paglantad ng taong to. Isa may mga nagpaparatang sa akin dyan na balimbing na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? A few moments later. Ayun, ang tanong, may ebidensya ba kayo? O eto na ebidensya. Guys dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti Marcos ka, pro Duterte ka, anti Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay, ang sahod nyo rito 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Ngayon tatanungin ko kayo. Bakit sa kanya nagpa-interview yung lalaki? Wala akong sinasabi Wala akong sinasabi. Ang akin lang, meron tayong ganitong ebidensya. Tapos, yung tao sa ganitong klaseng tao nagpa-interview. Ano ba klaseng tao to? Tumatanggap ng pera. According dyan sa narinig ninyo, tumatanggap ng pera para birahin ang mga Duterte. Na dating Duterte supporter to. Hindi ba? So ngayon, may politika ba etong nangyari kay Pulong o wala? Kasi ito ang masasabi ni VP Sara dyan, ito ang sinasabi ni VP Sara dyan kay Pulong. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint kuno kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita niyo. Yun. So ang sinasabi ni VP dito, there is a pattern na kapag ang gobyerno sumasablay, every time that the government is nagkakaroon ng bullshit ba, may mga ganitong nagiging scapegoat nila ang mga Duterte. So nung pumalpak yung kanilang 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nila masustain. According to VP Sara, biglang lumabas naman daw yung kay Pulong. Meron pa siyang ibang instances na sinasabi. Kaya nga, ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito is, nung nakita ko yung report na itong taong ito, ako naman, mali yung panggugulpe. Okay, hindi mo pwedeng i-justify yun. Yung panggugulpi mo sa isang tao, lalo na kung lingkod bayan ka. Kaya lang di ako hipokrito. Because if I will be in Pulong's position, I would do the same. Baka mas malala pa. Baka talagang magpiano ng ngipin nyo, magmumug ng ngipin sa akin yan. I mean, what I'm saying is, hindi ako righteous person para sabihin na mali ka dun, Pulong, may batas tayo. Hindi, kasi nga, the Dutertes, ito ang kanilang ito yung kanilang brand na, and minahal ito ng tao. Yung kamay na bakal, minahal ng tao. Maliman, unconventional,
against human rights. Pero ganito na talaga sila at ganito sila minahal ng tao. Kaya nga sabi ko magigain ba ng traction ito? The only thing na magagawa nila is to put Pulong in jail or disqualify Pulong para manalo si Migs Nograles. Yun lang naman yung nakikita natin pwede mangyari dito. But ang tanong is, dahil ba dito sa video na to mawawala ng tiwala ang mga taga First District ng Davao kay Pulong Duterte? Hindi, baka nga lalo pa silang mabilib Bakit? Ang ginugulpi mo. Hindi naman pare. Hindi naman masamang tao yung ginugulpi mo. Tuwan-tuwa nga tayo na naging matapang si Pangulong Duterte sa mga pusher at adik Hindi ba? Yun nga yung gusto natin na klase ng disiplina Pag kriminal, putangin na yan, naglaro ka ng apoy, dapat hindi ka iyakin. Mantakin mo, naglaro ka ng apoy, tapos iyakin ka, tapos didemanda mo si Pulong, ikaw yung nakakulong dahil sa pambubugaw mo ng mga babae, di ba? If totoo yun Oo. So, yun yung inaano natin dito. Bakit natin to tinatopic? It's because itong taong to could have gone or could have just picked someone else other than Barsaga. Pwede akong maniwala sa kanya kung ibang vlogger ang nag-expose nito. Ang nag-expose nito si Barsaga. Si Barsaga na according doon sa narinig nyo kaninang video, ini-instructan yung mga tao niya or nagre-recruit ng mga tao, ng mga vloggers na babayaran sila, pupurihin lang si speaker. Di ba? Saan galing yung pera na yan? Pambabayad sa kanila. Is it safe to assume na galing yan sa pera ng taong bayan? Nasa GAA ba yan? Nasa approved budget ba yan? Di ba? Hindi natin alam. Basta tayo, meron tayong ipinarinig sa inyo, boses na boses naman nyo. Wala namang makagay sa boses niyan. Siya pa mismo nag-name drop. Mahilig kasi yan mag-record ng mga conversation. Kaya nire-record din siya noong mga pinapangakuan niya ng ganyan. See? So, nagsumbong ka sa walang kredibilidad na tao, anong tawag dun sa sumbong mo? Pag inilabas ng walang kredibilidad na tao, wala din kredibilidad yung sinumbong mo. Yun ang sa akin. Pakinggan pa natin sasabihin ni VP. Basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. So yun, yung sinabi, meron pang sinabi si VP Sara dyan na medyo delikado. Pero knowing that VP Sara is a lawyer, alam ko na siya dyan, meron siyang ebidensya. Dito sinabi ni VP Sara na meron daw instances na may nangyari daw dyan sa Amerika na pagka-overdose ng isang lalaki at nandoon daw sa crime scene yung asawa ng presidente. And according to VP Sara, there is a police report na nandoon yung pangalan niya sa isa sa mga inimbestigahan. Ngayon, ang idinahilan ni Claire Castro is itong mga pagkakataon, mga panahon na to, nandito siya sa Pilipinas. Pero yung date nung police report na yon, wala siya sa Pilipinas, nandoon talaga siya noon. According to Inday Sara, she was questioned. Now, paano ba, how does a person na merong diplomatic status, paano ba yung kanyang, kung hindi ako nagkakamali, pagka-diplomat ka, kasi kung asawa ka ng presidente, diplomat ka. Kung ikaw ay diplomat, you are somewhat protected. Kung kahit anong krimen ang magawa mo sa ibang bansa, pauuwiin ka lang noong bansa na yon sa bansa mo because diplomat ka. Kaya matatandaan ninyo, yung anak nung kapatid ni Freddy Aguilar, diba yung tatay niya diplomat. Tapos, marami pang mga diplomat na parang kapag nagkakakaso sila dito, nakasagasa sila or may nagawa silang krimen,
pinapauwi lang sila. Ganun daw katindi yung pagiging isang diplomat, yung status na yan. So talagang kung meron kang diplomatic status, kahit anong gawin mo sa ibang bansa, makakauwi ka talaga. So nandito ang asawa ng presidente ngayon. Ang question dito is, gaano katotoo yung sinabi ni VP Sara na when you were in the US at may nangyaring ganun, part ka or isa ka sa mga inimbestigahan? Yun lang naman ang sasagutin kasi. Pero knowing this family, hindi sila sasagot. Kaya nga sila mayroong Claire Castro na binabayaran para sumagot for them. Sabi ko nga sa inyo, mayroong issue ng pagdodroga ang presidente. Bukod sa hindi na nga nila sinasagot yun, hindi pa sila nagpapadrug test. Ito pa kaya na sa tingin nyo sasagot si sasagot si Lisa Marcos dito sa bagong patutsada ni Inday Sara. Again, sobrang delikado netong binitawan ni Inday Sarang salita na ito. Medyo delikado na ito. At delikado, ibig sabihin, ganito na kadelikado si VP Sara to the point na willing na talaga niyang i-expose lahat ng mga kababuyan, kabulastugan netong bumababoy sa kanilang pamilya. She's really out there na talagang palaban na. Now, considering that she is a vice president and a lawyer, may nakita kaya si VP Sara na isang police report na nandoon ang pangalan nung asawa ng presidente? Yun ang malaking question mark. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw, kasi nagsalita si Claire Castro dyan na ang fake news peddler daw ay si VP Sara dahil pinapakalat niya yung mga istorya na yun. Okay, walang idinitalye si VP Sara doon, basta ang sinabi lang ni VP Sara, noong umiingay yung issue na yan ng siya ay na-detain doon, di umano, sinimulan na nila yung trabahuhin yung kay Pangulong Duterte dahil malaking global issue yun. Matatabunan talaga yung issue na yan na maliit lang. Ganon yung sinasabi ni VP Sara. And considering that VP Sara is a lawyer, I know na hindi siya magsasalita nang wala siyang ebidensya, because hindi siya ganon eh. Never nag-akusa si VP Sara nang wala siyang pinangahawakan. So, meron kayang pinangahawakan si VP Sara? Kasi alam naman natin na alyado ng mga Duterte si Donald Trump. Yan ang aabangan natin sa mga susunod nating vlog. At kung meron man, magkakaalaman sino ba talaga, who's who, sino ba talaga ang fake news kay Claire Castro at kay VP Sara Duterte. Maraming salamat mga bossing sa inyong pakikinig. Mabuhay kayo. God bless us all, and God bless the Philippines.